So, hindi po yan nakakalimutan ng ICC na mag-argumentado ang taong bayan sa Pilipinas kapag may mangyari kay Tatay Digong. At siyempre, si Tatay Digong ay 80, no? Alam naman natin na meron din na may mga sakit ng 80 anyos at posible na may mangyari, no? Na ayaw nilang mangyari muli dahil talagang nagwala yung mga tao sa Serbia nung namatay si Milosevic, no? Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. So ngayon po, meron naman po tayong bagong pag-uusapan. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. At huwag niyo pong kalimutan pindutin ang ating notification bell, yung play button. So, ipindutin nyo lang para pag may bagong mga balita, ayan, ay nasa lagi kayong latest news. Kayo po, sino po mahilig manood sa mga bagong balita ngayon. So, mag-subscribe na po kayo. Kahit konti lang ang pinapanood nyo. So, ayan po, ang bagong topic natin ngayon ay si Ate Roque, attorney. Anong ate? Ikaw talaga, attorney. Gago! Oh, di ba? Attorney Harry Roque. Hindi ate. Attorney nga. So ngayon, eto nga, sabi niya, may bagong isisiwalat tungkol kay dating presidente. So, sinong dating presidente? Tinutukoy ko. Si Duterte. Oh, di ba? So, yan. Lalaya na siya. Mga ilang araw na lang daw. At mabibigyan siya ng interim release. Alam niyo ba yung interim release? Ako hindi. Kayo nang bahalang maghusga. Go. So ngayon, bahala na kayo. Anong ibig sabihin ng interim? Papaliwanag naman niya. Oh, kayo na rin. Oh, di ba? So, bibigyan yun. Tapos, ang Pilipinas, ayaw kay Duterte. Oh, ba't ayaw? Hindi, si Duterte may ayaw kay sa Pilipinas na ata ngayon. Oh, pero pagka alam ko, mahal na mahal ni Duterte ang Pilipinas eh. So, hindi natin alam anong nangyari, bakit ganun. So, pero may sinabing bansa si attorney. Hindi ang ate ka dyan. Attorney Roque. Gago! Oh, di ba? So, may pinili siya. So, dun siya daw makakapunta. So, sana malapit sa atin, no? Yun lang. So, yun, sisiwala niya ang mga bansa na kukup kay dating presidente Duterte na ating hero. Hero yan ha. Hindi siya basta-basta. Dinaig pa niya si Jose Rizal. Oh, di ba? Ngayon, sisiwala niya, alam mo, kasama si Maharlika. Nasa likod siya ng sasakyan. Oh, si Maharlika at saka yung isang katabi ni Maharlika. Oh, hindi ko alam sino yun. Ay, nako. Gago! Bahala kayo. Basta tatlo lang yung nasa video niya eh. Oh, ngayon, nagda-drive lang sina long drive siguro yan. Ayan. So, panoorin po natin, no? Ang kanilang video at para malaman natin kung anong bansang pupuntahan si Tatay Digong. So, sabay-sabay po natin panoorin. So, sandali lang i-play na natin. Nasaan siya? Pasok ka na. Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang linggo. Habang kayo nagpapahinga, kami po ay bumabiyahin na naman, no? At siyempre, meron na naman mga Pilipino na magdiriwan ng ating
Independence Day. So kailangan samahan at kasama ko pa rin. Nakikita niyo sa likuran ko ang Dragon Lady. Siyempre po, no, walang iba kundi si Maharlika. At narito pa rin kami. Magkasama pa rin ang Super Duo. At nag-iimbita po kami. Lahat po ng mga nais makita ang Super Duo. Tara lang po tayo sa Frankfurt, Germany. Anyway, ang pag-usapan po natin ay yung hinain ng mga abogado ni Tatay Digong na motion. Pause lang natin konti Si Ate Roque. Ay, attorney nga. Attorney, hindi yan. Gago! Anong Si Attorney Roque. Yan, attorney. Sabi, wala sinabi pala. Basta gusto ko lang siyang pinapanood kasi palagi siyang parang good vibes ba? Yung masayang masaya lagi. Hindi ka mukha dito sa bansa Pilipinas. Pag pinapanood mo, puro stress. Impeachment. Yan. Nakaka-stress yung mga representatives ng Pilipinas. Ba't di pa kasi tanggalin yan? Wala namang ginagong matino. Di ba? Basta good vibes ito si Atty. Harry Roque. Attorney Roque. Para po magkaroon ng provisional liberty si Tatay Digong. Now, ang proseso po medyo may pagkakaiba sa domestic courts natin. No? Dahil lang domestic court natin, ang provision ay except sa mga heinous crimes, lahat ng mga krimen ay po pwedeng mapiyansa. No? Kasi yung karapatan ng nasasakdal para magpiyansa para panandali ang kalayaan habang hindi pa napapatunayan ang kanilang mga guilt ay garantyado. No? Now, dito po sa ICC, wala namang ganyang provision. Kaya lang, ang meron ay yung practice ng hukuman. At ang practice ng hukuman talaga ay parang practice din ng mga hukuman sa Pilipinas. Bagamat ang Pilipinas nga, meron tayong statutory basis at constitutional basis. No? Except in heinous crimes, no? Where the evidence of guilt is strong, bail is a matter of right. Now, walang ganyang provision, pero sa patakaran po ng ICC alone, ang ICC hindi po nagbibigay ng provisional liberty so far sa kahit sinong nasasakdado sa tinatawag nating core crimes. At ang core crimes nga ay yung war crimes, crimes against humanity. Yan naman po yung dalawang linilitis ng ating ICC. No? At syempre ang ating Tatay Digong ay linilitis para sa crimes against humanity. Now, having said, Ayan po, nasa likod si Madam Maharlika. Yan si Madam Maharlika. Tandaan niyo yung mukha niya. Ang ganda-ganda niyan. Siya po si Madam Maharlika. Wala namang iba Madam Maharlika naman talaga. Di ba? that at saka ang track record ng hukuman po, wala talaga silang binibigyan ng provisional release, hindi gaya po nung UN War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia na halos lahat po ng akusado ay binigyan ng provisional release. No? At yung mga akusado ay umuuwi kapag walang hearing at bumabalik lang sa dahig kapag mayroong pagbibista. Dito sa ICC, wala pa pong nabibigyan ng provisional liberty na akusado ng core crime. Ang mga nabibigyan lamang ay yung mga akusado ng mga yung tampering of evidence, mga harassing witnesses. So yung pagdating po doon sa tinatawag nilang offenses against administration of justice, yun na po yung nabibigyan ng provisional liberty. Pero ano sa tingin ko? Well, sa tingin ko naman po, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na merong 80 anyos na nasasakdal sa hukuman. Alam niyo po kasi ang ICC, bagamat hindi pa sila namamatayan ng akusado, merong isang akusadong namatay. At ito po yung si Milosevic, no, leader dati ng Serbia, kung saan namatay po siya sa same kulungan ni Tatay Digong, kung di ako nagkakamali. Kasi siya po linilitis noon ng UN War Crimes. Ay, ba't nauna pa yun? Ate Roque. Ay, Atty. Harry Roque, ano sinabi mo? May namatay doon sa kulungan? Kulungan ng ano? Kulungan ng baboy? Hindi Anong baboy? Gago! Sabi niya, kulungan daw ng ano, joke lang yan kulungan daw ni Tatay Digong. Meron na daw namatay dati doon. Yung dating kinulong doon na isang, sa Serbia galing. President ba na? Hindi ako nakikinig Bahala na kayo kasi. Basta narinig ko lang namatay Doon namatay sa kulungan na mismo nung saan nakakulong si Tatay Digong. Kaya pala hindi nakakatulog si Tatay Digong, no? Baka minumultor rin siya.
Di ba? Pinubuto nung namatay na yun. Eh, ano kayang gagawin ni Tatay Digong doon? Ayan. So, play. Tribunal for the Yugoslavia, no? At yung araw na siya'y namatay, nagkataon nandun naman po ako sa Belgrade, no? Yung kapital ng Serbia. Gago! Hindi naman kaya yung ano, kaya nga pinapalaya ngayon. Baka yung nagmumultong yun. Siguro dahilan ni Tatay Digong yun, no? Para makalaya. Oh, di ba? Pwede naman eh. Pwede dahilan yun. Oo. Di ba? Di ba? Ay, naku. Pwede naman talaga yun eh. Oh, sabihin lang sa korte, may nagmumulto. Lipat nyo ko, ilabas nyo ko. Di ba? Oh, di ba pwede yun? Pwede. Gago! So, yun. Ay, naku, joke lang yun ah. Para hindi naman ano. Joke lang tayo. So, tuloy. Attorney Roque. At talagang nakakataas balahibo dahil nung araw na inanunsyong namatay itong si Milosevic, abay maririnig mo yung hiyaw ng mga taong bayan, no? Kaya medyo na-nervous po ako ng araw na yon at napaaga yung alis ko ng Serbia kasi feeling ko baka magkagulo, no? Yan mga ibig mo sabihin, Attorney Harry Roque. Hindi mangyayari sa Pilipinas yan. Alam mo naman, pag nangyari kay Tatay Digong, biglang namatay sa ICC, mayayari ang ICC, malalagot. Kung si Milosevic nagrally sa kanila bansa, dito, pag si Tatay Digong, buong mundo ang magrarally. Ganon kakamahal. Yan, di ba? Di, totoo. Ba't ka tumatawa? No, ganon talaga. Ganyan ka mas sa Tatay Digong. Yan. Ewan ko lang yung makakaliwa. Baka sasama na nun. Balay mo, sumama. Oh, good vibes na tayo nun, di ba? Oh. Oh, yung makaliwa. Sama-sama na lang tayo. Oh. Di ba? Pagpaka-good na lang kayo. Ito, good vibes, di ba? So, yan. Pag nangyari kay Tatay Digong, the ICC, yung biglang ganon, yung sinasabi mo, kagaya kay Milosevic, patay. Patay ang ICC. Dahil buong mundo magrarally. Doon madalagot. Joke lang ha. Pero baka mangyayari yun. Loy. So, at merong sakit. Now, marami nagsasabi, saan? May Well, na. hindi pa po nila inaanunsyo kung saan. Bakit? Naintindihan naman po natin yan eh. Kasi kilala naman natin ang mga kulto ni Joma Sison at nagsani puwersa na sa Dilawan, no? At saka sa mga loyalista. Kapag nalaman nila kung saan yan, ako, magle-letter writing campaign na naman yan. Sisimulan na naman yung Hollander na nagpapakalat ng fake news palagi, no? Dahil dyan sila magaling, no? Sa mga letter writing campaign para tutulan. Kaya intindihin nyo na lang kung bakit redacted or hindi inaanunsyo sa publiko yung bansa na tumanggap na sa kanya. Pero emphasize ko lang po, hindi yan Malaysia. Pagamat nanggaling doon si Inday Sara, ang speculation is doon nga magpapaprovision ng liberty si Tatay Digong. Hindi po. Kasi kinakailangan, unang-una, miyembro pa siya ng ICC para meron siyang katungkulan na ipatupad kung ano may mga kondisyones na i-impose ng korte para sa provisional release, no? At siyempre, kung siya na may isang hindi na miyembro ng ICC o hindi miyembro ng ICC, walang dahilan para tumupad sa katungkulan yung bansa na tatanggap kay Tatay Digong. Ang masasabi ko ay yan ay miyembro ng ICC at siguro naman dahil sa kalagayan ni Tatay, yan ay dapat nasa Asia. Now, titignan nyo na lang yung roster ng ICC. Konti lang po ang members sa Asia. At ang mga pinaka-prominent members ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court, no? Pareho silang nagkaroon ng mahistrado na nahalal bilang presidente ng International Criminal Court. At hindi rin malayo po sa
Asia ang bansang Australia, at ang Australia palaging meron po yung judge din. Hindi lang sa International Criminal Court, pati po sa International Court of Justice, no? Sa ICJ. So, ang kaisa-isang bansa na miyembro ng ICC ay Cambodia, no? Pero hindi ko po alam kung papayag naman ng korte sa Cambodia dahil alam naman natin ng estado ng judikatura at katarungan dyan sa Cambodia. No? So, pero anyway, yan po yung mga possibilities. Bagamat hindi ko po talaga alam kung saan yan, at tanging ang legal team at ang pamilya lang ni Tatay Digong ang nakakaalam kung saan po yan. But so pwede rin po yan. No? So, ang mga possibilities ay nandyan ang Japan, nandyan ang Cambodia, nandyan ang South Korea, nandyan ang Australia, nandyan ang New Zealand kasi hindi na din man ganun kalayo ang New Zealand. No? Pero sa buong Southeast Asia, wala na pong ibang mapupuntahan ang Tatay Digong dahil Cambodia lang po talaga ang miyembro. At pagdating naman po dito sa Middle East, halos wala naman pong miyembro ng Middle East na miyembro ng ICC. So isang possibility pa ay sa Netherlands. No? Pwede rin na palayain siya sa Netherlands kasi magkakaroon lang ng house arrest. No? Na mas mabuti pa kasi ang prioridad ng pamilya naman, unang-una yung hindi talaga siya nalilimitahan ng movement. Bagamat kung mapapansin yung hinain na motion, no, ng mga abogado ni Tatay Digong, meron din undertaking doon na hindi siya makikihalubilo kung di sa pamilya lamang, no, na nangyayari ngayon, no, kasi bawal siya bisitahin kung hindi siya pamilya, no. So, nandun pa rin yung kondisyon na close family na magkakaroon ng contact kay Tatay Digong, bagamat I'm sure he will appreciate na hindi siya nasa kulungan, bagamat yung kulungan po niya ngayon, modern, wala ng rehas. So yung ating kasabihan na humahalik sa rehas, wala pong ganun kay Tatay Digong dahil walang rehas ang kanilang mga kwarto. Bagamat, limitado talaga ang kanilang movement. So ang aking fearless forecast, po pwede pong mag-grant yan dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga prevailing na mga sakit, at dahil Tatay Digong, kapag may, yun nga, no, pag may nangyari kay Tatay Digong habang hawak siya ng ICC. At siyempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hagupit ng bayan kapag ang isang leader na minamahal ay yun nga po, namatay habang nakakulong. Bagamat wala po talagang comparison kay Milosevic at kay Duterte, dahil kay Milosevic po talaga hundreds of thousands ang namatay doon sa Serbia, doon sa gulo ng former Yugoslavia. Yan nga po na pagtataka ko no? Dahil bumuo ng Special War Crimes Tribunal sa dating Yugoslavia kasi hundreds of thousands kung hindi millions ang namatay diyan. Yung concentration camp po, no, nauso muli sa Yugoslavia, no, nung nagwatak-watak itong dating Yugoslavia at lumaban ng Serbia para panatilihin isang bansa pa rin niya, no. So sa akin po, sa aking karanasan bilang isang profesor ng international law at saka sa aking practice, talaga naman pong importante ang International Tribunal kapag pinag-uusapan na yung mga pinakakarumalduman na krimen gaya na nangyari doon sa World War II, yung milyones na namatay ng mga Nazi, yung mga pinatay dyan sa Yugoslavia na hundreds of thousands if not millions, no? At saka yung mga hundreds of thousands din na pinatay sa Rwanda. Wala naman pong ganyan sa Pilipinas. Doon nga doon sa sinasabi nila doon sa request for arrest warrant, 40 plus lang ang biktima. Samantalang kami nga yung prosecution team sa Maguindanao Massacre, nalitis namin, napakulong namin ang mga akusado. Ngayon, nakakulong na sila, bagamat inaantay pa rin ang apela nila sa CA, 58 yon. Kaya nga po sinasabi natin, sapat-sapat naman ang kakayahan. Napatunayan na ng kakayahan ng lokal na hukuman sa Pilipinas na kaya nila maglitis ng mga akusado na 44 o 40 something lamang. No? Nakalimutan ko yung exact numero. But in any case, so yan po ang ating inaasahan, pero ganun pa man, hindi ko po alam kung anong magiging apekto nitong paghain ng motion neto, no? Doon sa naaproba ng proposal na magkaroon ng domestic legal remedy na na-explain ko na rin. No? Tanging si Tatay Digong at si BP Sara po ang makapag-decision dyan. No? Pero sa akin, gaya na aking sinabi naman, yung domestic legal remedy, well, at the very least, it will influence the ICC para i-release si Tatay Digong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng encuentro between Dutch courts and ICC. Kumbaga, bisita sa teritoryo ng Holland. Ayaw nila siyempre magkaroon ng salungat na desisyon, yung korte ng kanilang host state,
at saka yung sa sarili nilang hukuman. Awkward naman yun na ipapatupad ng host state yung decision. Siyempre, ng host country, no, at hindi ng ICC. At talaga namang wala naman laban yung ICC kapag nagdesisyon ng lokal na hukuman, no, kasi ang kapulisan ng Holland ay kontrolado pa rin ng hudikatura, no, samantalang wala namang sariling pulis ang ICC. Umaasa lang siya sa kooperasyon ng mga kasapi ng ICC. So sa tingin ko, pwedeng matuloy yung domestic legal remedy at yan ang isang dahilan para iparating ang mensahe sa ICC na wag nilang pupolitikahin ang kaso ni Tatay Digong. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Kasi talagang papasok pong politika dyan dahil sa katunayan na wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung ng mga West. Ayun, aray ko po. Ano yun? Parang wala na daw silang nililitis. Si Tatay Digong na lang. Ano yan? ICC. Kasi, Diyos ko, alam nyo na, yan, marami na kasing tumitiwalag dyan sa ICC. Dahil wala silang iniimbestiga. Ngayon, ginawa na lang yata sample si Tatay Digong para meron silang lilitisin. Di ba? Oh. Ang problema, yun. Yun ang problema. Napagdiskitahan si Tatay Digong, ngayon pinapatagal. Oh, pinapatagal lang di ba? Ang hearing. Samantalang kinuha siya March, ang hearing September. Kundi ba naman loko-loko? Oh, di ba? Mas loko-loko yung mga House of Representatives, di ba? Oh. Gusto, kahatid lang yun sa Senado. Mag-hearing na lang, kinabukasan. Oh, kundi ba naman? Oh. Gago! Sila pang malakas na loob. Oh, gusto pang utusan ng ang Senado. Ang mga congressman. Oh, mga prosecutor. Oh. Sino magaling? Di, congressman. Ngayon, may chance pa silang ma-contempt. Ayan, hindi nila alam gaano kalakas ang mga senador. Di ba? Kaya nilang i-contempt ang mga congressman. Oh, parang nila, nagmamayabang. Oh, pag hindi sumunod daw ang balita, hindi sumunod sa utos ng Senado ang mga congressman, yung request nila, pwede nilang ipa-contempt. O, ngayon, anong pagmamayabang mo? Congressman? Sino mga congressman na prosecutor dyan? Signan ko lang gaano kayo katigas. Kung kasing tigas kayo ng bakal o bato. Sige. O, so yun, pasok. Ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng kasong linilitis, bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. At dyan po ako nagkakaroon ng alinlangan kasi baka nga sa kagustuhan nila na matuloy-tuloy ang kanilang sahod na 144 million kada taon, ay ituloy nila yung paglilitis kay Tatay Digong. No? Well, ang aking forecast nga is baka mabigyan ng provisional liberty si Tatay Digong, pero baka i-dismiss yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Kasi nga po, ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ay ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong at yan ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Now, yung jurisdiction kasi reckoned from the perspective of the state. Kaya nga po yung unang proseso dyan, ang Pilipinas ang pinakakomento doon sa motion ng prosecutor na magsimula ng preliminary investigation. At doon nga tayo natalo kasi hindi naman inargue ng Solgen noon na wala ng jurisdiction ng hukuman. Ang inargue lang nila yung tinatawag na complementarity principle
na Philippine courts are able and willing to operate, no? At ang sabi naman ng hukuman, hindi mo naman inargue kung ano yung epekto ng paglalabas ninyo sa tratado, no? So ibig sabihin yan, inaamin mo na merong jurisdiction. At yung complementary naman, pwede mong ilabas dyan sa confirmation of charges, no? Pero ganun pa man, kaya rin ako yung umaasa na mapagbibigyan yung motion to dismiss on lack of jurisdiction dahil nga dun sa pangalawang taon na nagsimula yung request for preliminary investigation ay dahil dahil nga po nagkaroon na ng kaso na sinasabi na pwede lang magpatuloy ang investigasyon kapag nasimula ng preliminary investigation doon sa unang taon. Yan po yung kaso ng Burundi. Now, ginagamit din niya ng prosecution na pinagtuloy daw yan, kasong yan, bagamat bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero hindi naman inamin at in-emphasize ng prosecution ng ICC ay yung pagbitiw ng Burundi at saka yung pagsimula ng preliminary investigation ay sa loob ng 1 taon pa rin. So, Totoo ba yung nakikita ko? Parang malabo ata ang mata ko. Yung sa kalikod ni Tony Roque. Kamukha niya si BP Sara. Hindi ba si BP Sara yun? Labo na yata yung mata ko Yun. Si yata yung isa si Marlica. Ito yung isa. Sino yun? Hindi ko si BP Sara ba yun? Baka. sakop siya nung 1 taon matapos magbigay ng magdeposito ng instrument of ratification na nabigyan ng apiso ang piskalya ng prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. At pagdating naman sa Pilipinas, malinaw na malinaw, nasa pangalawang taon na yan. Pero yun nga po talagang delikado yung argument ng mga abogado ng mga biktima ng sinabi nila na ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong na katotohanan naman kasi kinidnap na ni Marcos Jr. si Tatay Digong, hindi sinunod ang Article 59 ng ICC at naging extraordinary rendition ang naging kapalaran ni Tatay Digong. At ito nga yung kukwestiyonin ngayon dapat sa lokal na hukuman. Ang issue, importante hindi lang sa Holland kundi sa buong daigdig. Once and for all, ang ngidnap ba para di umano mabigyan ng katarungan ng mga biktima? Tama ba yan? O dapat dahil ito'y mali, hindi dapat magpatuloy ang hukuman. Talagang sa akin, importanteng madesisyonan po yung kasong yan. No? Ayan, tama daw ang desisyon ng Pilipinas, yung mga kabinete. Tama. Tama lang ang desisyon nila. Sa kanilang ang tama. Di ba? Sila lang ang tama Si Boyeng Remulla, tama daw. Sila lang tama. Sa utak nila tama. Pero tayo, alam natin, tayong mamayan ng bansang Pilipinas, hindi tama ang ginawa nila. Paano naging tama yun? Walang dumadaan sa process yung pinaghuhuli kay Tatay Digong. Yun nga. Paano naging tama yun? Nakaposisyon lang sila. Pag hindi nakaposisyon yan, yari na yan. Kaya takot na sila pag si Tatay Digong ay nakabalik na ng Pilipinas. Yan. Diba? Pag nakabalik na ng Pilipinas yan, wala na. Ubos na mga rahi nyo. Diba? Sa na lang kayo. Sa barangay na lang kayo. Hanggang barangay-barangayan na lang kayo. Remulla. Jovic Remulla rin. Huwag kayo tutulong na laway, Tore. Ayan. Malapit na lumaya si Tatay Digong. At siyempre, kapag nagdesisyon ang Dutch court na dapat bigyan ng mas malaking importansya ang karapatan ng pantao, isang interesting issue na naman po para sa ating lahat yan. Sino ngayon ang masusunod? Yung headquarters agreement sa panig ng Netherlands at ng ICC na nagsasabi na dapat kuidaw ang good government of Netherlands sa lahat ng gawain ng ICC or dahil obligasyon ng Netherlands na ipatupad at isulong ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanyang teritoryo, miski hindi European, dapat bang bigyan ng mas malataas na importansya ang karapatang pantao. Sa akin, siyempre, wala pong debate dyan.
mas importante karapatang pantao kaysa just sa tinatawag na headquarters agreement dahil in the first place, yung hukuman dapat pinapatupad din ang karapatan ng pantao. At kung sila mismo ang lalabag, bagamat ang kanilang mandato ay para nga mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdig, dapat na yan. Kung ang korte na may ganyang mandato na magbigay ng katarungan sa pinagkakaitan ng katarungan ay siya mismong gagawa ng hindi makatarungang bagay. So, inaasahan natin na mananaig talaga ang karapatang pantao, pero syempre kinakailangan maihain yung domestic legal remedy dahil otherwise hindi naman po makakagalaw ang lokal na hukuman ng Conan. Kaya nga po kahapon at maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta dito sa tagumpay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan para kay Tatay Digong dito po sa Dahig. Maraming salamat po sa lahat ng punta. Maraming salamat po sa lahat ng nag-volunteer. Maraming salamat kay aking partner, Super Duo Maharlika at ang kanyang team from LA. Okay, si Madam Elena, si Norly at saka umalis na si Roland pero tumulong din, no? At lahat si Makabaya, no, si Jessica, ito po yung talaga yung mga responsable. At ating mga DJ, galing-galing po, libre po yung aming DJ at sound system, ha? Oo. At saka yung mga pinakamalalaking delegasyon, no? Bus-bus po, mga nangga. Oh, yan. Yun, daming mga sponsor nila do sa June 12, sinasabi ni Independence Day sa The Hague. So, yun, ang daming halos libre lahat. Stage performance, lahat magagaling pa. Dito, sa bansang Pilipinas, kukunin mo lang yan, babayad ka pa. Siyempre, negosyo. Yan. Doon kasi, halos kasi mga tao doon. Alam mo naman, kahit Pilipino, pag nagtrabaho, may sahod sila. Trabaho. Pag off day, kayang gawin, kaya nila, yung kakayanin nila kung anong mas magandang gawin. Kahit libre. Para lang sa kagandahan, ikakasaya ng mga tao. Ganun ang mga Pinoy abroad. Yan, hindi nagpababayad. Di ba? Kayo, sinong gusto nyong bayaran? Yung mga nandyan sa Pilipinas. Mga pumirma na ng kontrata. Nung bago alalan. Yung yakap soon. Hirap ko po eh. So ngayon po, dito na nagtatapos ang ating programa. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share. Yan, sa ating channel. So, Reaction Bayat page. So, yun po. Maraming salamat sa panonood nating sabay-sabay. So, abangan niyo po sa susunod nating video. Ang tatalakayin natin ay si Aling sa